Have a wonderful day, everyone. This is Dr. Lorna and welcome back to the segment of my channel, Knowledge is Power. Ngayon naman ay sasagutin natin ang tanong ng ating mga viewers tungkol sa dengue fever na nagmumula sa aking long video. Ilalagay ko yung link dyan sa baba para mapanood nyo rin yung long video. At kung may gusto po kayong itanong, ay free po kayo na magsulat sa comment section. Ito po ang unang tanong na nagmumula kay Ma'am Loretta Ablen. Lahat ba ng lamok ay carrier ng dengue? Nakatira din po ba sila sa malinis na tubig? Salamat sa iyong katanungan, Ma'am Lori. Kalimitan, ang mga babaeng lamok na Aedes aegypti ang carrier ng dengue virus. Sila ang mga lamok na mostly nangangagat sa umaga hanggang sa takip silim. Hindi sila nabubuhay sa malinis na tubig. They prefer to breed sa mga dirty at stagnant water. At ito naman ang pangalawang tanong mula kay Miss Zumba. Dok, ang tubig ba na may sabon o yung ginamit na panglaba, pag ito ay naging stagnant o kaya nasa kanal na, ito rin ba ay pwedeng tirhan ng mga lamok na nagdadala ng dengue virus? Yes na yes ang sagot diyan dahil sila ay nabubuhay at nagpaparami sa mga stagnant water with organic matters. Lalo na sa mga pinaglabahan na tubig ay madumi na rin kahit ito ay may sabon. Gustong-gusto nilang manirahan sa mga used tires, flower pots, mga bote at lata, container that collects rainwater or tinapon ng mga tubig. Ang malinis at flowing water ay hindi suitable for their larva to develop. Ang sunod na tanong ay mula naman kay Ma'am Alfie Joy Babatuan. Ang question is, what should we do to avoid this dengue fever? Ano nga ba ang dapat nating gawin para hindi tayo magkaroon ng dengue fever? Batay sa naunang mga tanong, dapat lamang na magkaroon tayo ng malinis na kapaligiran. Sa una kong video, ang DOH ay may programa na 4S. Ngayon, ang dating 4S kontra dengue lalong pinatibay, naging 5S na. Ano-ano naman kaya ang mga ito? Number 1, hanapin at linisin ang mga lugar na may nakaimbak na tubig na maaaring pamugaran ng mga lamok. Number 2, protektahan ang ating sarili. Gumamit ng damit na may manggas kung kinakailangan. Gumamit ng mosquito repellent. May mga iba't ibang preparation ang mga ito. May mga natural, may mga spray, may mga lotion, at iba pang mga preparations para hindi makalapit ang lamok sa atin. Number 3, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may mga sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes, at sakit ng katawan. Number 4, sumuporta sa pagpapausok sa mga lugar na may outbreak ng dengue. And number 5, sustain hydration. Uminom ng hindi bababa sa 2 litrong tubig kada araw, lalo na kung ikaw ay may lagnat. Kung kayo po ay may katanungan, please write on the comment section. I will add sa description area yung kabuuan ng aking lecture tungkol sa dengue fever. I hope that you learned something today because knowledge is power.